Yo, what's up mga igala? Welcome back to my channel. Karong adlaw mga igala na tayo pagabaton unboxing videos. So atong ibalik na atong segment karon. Muratag maanin, muratag tech reviewer. So ngayon Tagalog tayo kay mag-video man ta. So today, ngayon guys, mag-unbox tayo ng bagong labas na smartphone na galing kay Realme. At ito ang tarang! Realme C11. So ito yung bagong labas na cellphone ngayon ni Realme guys. Yan. So i-unbox natin ito ngayon. So bubuksan na natin. Simulan na natin ang unboxing guys. Nabuksan na pala ito kanina. So papakita ko lang sa inyo kung paano, ano yung laman sa pagbubukas na ito. So ito yung box. So wala na laman. So pagkabungad, ito ang makikita mo, hey, welcome to Realme family. So meron kang makikitang mini box. So ang laman nito is yung SIM ejector tool, tsaka yung kanyang important information guide, tsaka yung kanyang quick guide. Ito pala yung ito pala yung kanyang warranty card, tsaka yung user manual. So ayan, tapos yung pin pang sundot ng SIM card. So ito yung laman ng box, mini box. Tapos yung kasunod nyan, ito na mismo yung unit, yung cellphone. So ayan. So nabuksan na ito kanina. So ito na yung cellphone. So bago yan, samahan natin to sa loob. May isa pang maliit na cardboard na may kahugis ng kanyang camera sa likod. Tapos ito yung kanyang USB cable. Sad to say na micro USB pa rin siya guys. No, so well, hindi na tayo magre-reklamo sa presyuhan niya kasi murang-mura na to panlaban. So ito yung bagong entry level ng Realme. Ito yung entry level na cellphone ni Realme. Tapos meron tayong charging brick. Meron tong 5 volts 2 amps. So 10 watts charger to. 10 watts lang siya. Yan. So micro USB yung gamit. So balik natin yan. Tabi muna natin. Yan, so dito tayo sa cellphone mismo. Yan. So ito yung likod, tsaka ito yung harap. Yan. So ito na, boot up na natin. Actually nabuksan na ito kanina dun sa tindahan mismo na binilang ko. So bubuksan natin ulit. Na-set up na ito So ito. Yan. Guys. Yan, ito na yung Realme C11, ang bagong labas na entry-level phone ni Realme. Inannounce ito noong June 30, 2020 at naging available siya noong July 7. So available na rin ito dito sa atin, sa Pilipinas, nationwide. So pwede na kayong bumili nito. Yan. Meron tong 6.5 IPS LCD display na mayroong 81.7% screen to body ratio. So sobrang maliit na yung bezels niya. Meron siyang dewdrop notch sa taas. Tapos yung bottom bezels niya medyo maliit na rin. Hindi ganoon kalaki yan. Hindi gaya ng ibang cellphone na medyo malaki pa yung dito. Tapos yung sa gilid maliit na rin. Kaso nga lang, yung kanyang resolution ay nasa 720p lang ito guys. No? At saka yung kanyang PPI ay 270 pixel per inch density. So at first glance, maganda naman yung screen. No, kahit 720p lang. Hindi ka na makakareklamo dito kasi sobrang mura nito guys. Sasabihin ko sa inyo yung presyo maya lamang. Dito sa baba, meron siyang speaker grill, yung kanyang speaker. Meron tayong micro USB port, yung kanyang charging, micro USB pa rin yung gamit. Microphone, at saka yung, thank God, meron siyang 3.5mm audio jack. So, importante to. Sa akin kasi sa mga bagong labas na cellphone, wala nang ganito, lalo sa mga flagship phone. Tapos dito sa left side, meron siyang yung kanyang SIM tray. Tapos sa taas, wala. Tapos sa right side, yung kanyang volume rocker at saka yung power button dito sa gilid, sa right side. Ayan. Tapos ano na to siya guys, Android 10 with Realme UI 1.0. Ang kanyang processor nga pala nito guys ay kanyang chipset
ay MediaTek Helio G35. So 12 nanometer chipset siya na may octa-core 2.3 GHz Cortex A53. At saka yung kanyang GPU ay Power VR GE8320. So siya nga pala, yung kanyang SIM tray guys ay triple slots na siya. So meron siyang dalawang nano SIM at saka meron siyang dedicated micro SD card slot. So good news yun. Kasi ito, ano lang to 2 GB RAM at saka yung kanyang internal ay 32 GB lang. So mababa. So at least meron tayong expandable storage via micro SD card. So dito yan. So tatlo yung saksakan dyan. Ito na yung kanyang likod guys. Meron siyang dual camera setup. Tapos meron siyang flash, LED flash dito sa baba sa taas. So ang kanyang camera ay 13 megapixel main camera with f2.2 aperture with face detection autofocus. Tapos meron siyang secondary 2 megapixel f2.4 depth sensor. So depth sensor lang siya na camera, yung pang bokeh effect. So yun yung pangalawa. Ito yung main camera, tapos ito yung sa baba, yung depth sensor na 2 megapixel. Tapos lead flash, ito nga sabi ko, ang kanyang camera pala guys ay kayang mag-shoot ng video up to 1080p at 30 frames per second lang yung kaya niya guys. So hindi niya kaya yung 60 frames doon sa 1080p. So pwede na rin yun kasi mura lang din naman kasi ito Tapos yung kanyang harap guys, yung kanyang front facing camera, ayan. So meron lang tong 5 megapixel na camera with f2.4 aperture na kaya rin mag-shoot ng up to 1080p at 30 frames per second yung kanyang front camera. Yan. Yung kanyang likod guys is medyo textured. Tapos ang available na color pala nito is dalawa, yung mint green at saka yung pepper gray. So ito yung pepper gray na nakuha ko. So dalawa yung variant niya na color. Tapos dito yung logo niya sa baba, sa likod. Tapos yung kanyang likod ay medyo matte finish na may textured na parang magaspang dito. Kung maririnig nyo, ayan o, magaspang siya dito. Ayan o, makikita nyo yung may mga pattern na groove na gano'n, ganyan. Ayan, tumutunog siya. Ganun yung kanyang likod. So masarap siya sa grip kasi hindi siya madulas. Madali siyang hawakan. Ang isa sa pinakamagandang feature nito nga pala guys ay mayroon na itong 5,000 mAh na battery. Ang laki ng battery nito guys. So according to Realme, aabot siya ng 40 days standby time, no? So ito yung pinagmamalaki nila na 40 days daw yung aabotin nito ang kanyang battery na naka-standby lang. So siguro aabot to ng mga around 2.5 kalahating oras na pag-charge dahil malaki yung kanyang battery kasi 10 watts lang yung kanyang charger. So, siguro kahit mabagal, at least matagal naman lalobat, diba? Papakita ko yan pala sa inyo yung kanyang first impression ng kanyang camera. Ayan, picture tayo. Ay, naka-video pala, teka lang. Ayaw focus yan. So ayan yung kanyang camera. Ayan. Tapos nag-testing na rin ako kanina. Ito pala yung nakuha ko kaninang video at saka yung camera sample. Ayan. So ayan siya. Malinaw naman, maganda yung kuha. Ayan. Ito yung video kanina. Ito pala. Teka lang. Ito, take natin. Ayan. Tapos ito pa. Yan. So yun yung kuha niya. Yan, may watermark sa gilid. So zoom natin kung gaano kalinaw. So ganyan yung kuha niya. Maganda naman, maganda yung kuha, malinaw. Maganda yung camera niya. Yan o. Yan. So ayan. Maganda yung camera niya. Tapos ito yung kanyang bokeh effect. Nag-try din ako.
So yun, nag-blurred naman yun sa likod. Pero hindi siya ganun ka-perfect sa pagkuha ng bokeh effect. Meron kasi siya dito yung, sa option niya dito yung kanyang, yung tawag na portrait mode dyan. Diyan ko yung kinuha. So ito yung resulta nun, yung picture na yan. Yan. Ganda naman. Tapos, ito yung kanyang selfie. Ay, hindi pala yan. Ito yung kanyang, sa back camera pala to. Ito pala yung kanyang selfie. Pangit ko eh. Sorry na agad, pangit eh. So, yan yung kanyang 5 megapixel na selfie camera. Ano sa tingin nyo guys? Zoom natin. So, medyo soft yung kanyang kuha. Hindi siya ganun ka-sharp. Pero maganda na rin. So ano sa tingin nyo guys? Nagustuhan nyo ba ito or magugustuhan nyo kaya ito? So for me, para dun sa specs niya, especially dun sa kanyang battery na 5000 mAh na malaking battery na, nagustuhan ko siya. Tsaka yung screen na malaki, maganda yung screen. So yun nga pala, wala siyang fingerprint scanner kasi yun nga siguro yun yung binawas nila kasi sobrang mura lang kasi ito. So yun yung wala tayo, yung fingerprint scanner. Pero all in all naman, overall naman, nagustuhan ko siya, especially dito sa kanyang battery at saka yung kanyang screen dahil sobrang ganda na ng kanyang screen, maliit na yung bezels, maliit na yung notch sa taas. Yan. Tapos malaki pa, 6.5 inch. I-reveal ko na ang presyo ng mga pala nito ay 4,990 pesos. So 4,990 pesos yung kanyang presyo. So saktuhan lang yung presyo niya. Yun lang guys, so sana magustuhan nyo yung ating unboxing at saka first impression. So sa mga gustong bumili nito or balak bumili nito, especially para sa kanilang mga estudyante, swak na swak po ito sa halagang 4,990 pesos. Ulitin ko po, 4,990 pesos. So ayun, so yun lang guys, hanggang dito na lang. Nga pala, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at nagustuhan nyo itong video nga ito, paki-subscribe po at saka like and comment na rin kung gusto nyo. Tsaka i-click niyo yung notification bell para updated kayo sa aking susunod na upload. Maraming salamat po, hanggang sa susunod. Paalam!